Ay, magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag na subscriber. No? Ginabi na naman ako. Malapit na akong gumaling. Oh. Mga boss. Interesado pa rin talaga ako rito kay Senyor Aguila. Didepensa pala sila eh. Malapit na sa 28. Kaabang-abang talaga to mga boss. Pakinggan natin to. Si Idol Pinky Web. In-interview niya ho rito si Ed Sangco. Yun hong dating miyembro nitong kulto na to, na tumiwalag. At ang ito naman itong Mamerto Galanida. Itong tapusin na ho natin ito na mahaba ho kasi ito, kaya dito na ho tayo kay Mamerto Galanida. Ito ho kasi ang mahaharap sa Senado eh. Pakinggan ho natin siya. All right, we've lost the spokesperson of Task Force Kapihan, Ed Sangco. We need to take a very short break, but when we return, we'll be speaking to the other side, the Vice President of this Socorro Bayanihan Services Incorporated in Surigao del Norte. We will be right back. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Pinky Webb. Our source today, Socorro Bayanihan Services Vice President Mamerto Galanida. May Vice Mayor, may Vice President pa. Sir Mamerto, magandang umaga din po sa inyo. Sir, matanong ko na ho kayo, nasaan ho ba kayo ngayon? Nandiyan ho ba kayo sa sitio Kapihan? Yes po. Nandito po ako sa sitio Kapihan, Miss Pinky. Okay. Bundok ho yan? Yes, it's around 12 kilometers from Socorro Poblacion. Opo. Ang sabi po ni Governor, kanina na rin napakinggan ko po sa radyo, no, sa DZWB, ang sabi po niya, hindi madaling puntahan yung sitio Kapihan na yan dahil gagamit ka ng bangka papunta dyan at tatahakin mo pa yung bundok. At gaano ho kahirap bang umakyat dyan sa bundok ninyo kung saan kayo naroroon ngayon? Hindi naman po kasi galing halimbawa pa Siargao kayo, natapag kayo sa airport ng Siargao. Coming here is only less than 1 hour. And then pagdak mo sa Socorro, paakyat kayo, it will sementado naman yung kalsada. It will just take you around 15 to 20 minutes coming here. So madali lang umakyat dyan at bumaba kung 15 to 20? Hindi, di ba mga boss, tawid dagat pa to eh. Itong bundok na to eh, di ba? 20 minutes lang po. Yes po. Hindi naman po matarik. Hindi naman. Okay. And kayo po, ay malaki huyang lugar ninyo. Ang balita ko. Nakikita niyo ho yan. Binubuhat ho ng bayanihan yung mga bahay. Di po ba? At gumagawa talaga sila. Bali, komunidad na talaga eh. Sige, tuloy natin. 200 hectares ho. 353 hectares yung Pak Brahma na inaward sa amin ng gobyerno through DENR. 300. Pucha, 353 hectares pala ito, hindi lang 200. Inaward daw ng gobyerno sa kanila through DENR. Tsaka ito nagsasalita na to, hindi ho ba sa tao to, politiko ho ito. Kako na nga may politiko rito sigurado eh. Kasi paano maiisip na paano itong bayanihan na to ha? Socorro Bayanihan na kulto na to. 50 hectares. I stand corrected there. Okay, sir. Kayo ho ba? Kayo ay isa ho ba kayo sa mga founder nitong Socorro Bayanihan Services Inc., sir? Well, I'm not Socorro Bayanihan Services Inc. Nakarehistro raw ho ito eh. the founder. Actually, yung bayanihan concept nung started after World War II. Kasi ang mga tao dito are migrants from other places, from Bohol, from Leyte, and other parts of Surigao. So they took refuge here during World War II. And then because of the situation, mahirap naman kasi bagong dating lang sila, inorganize sila ng isang grupo ni late Don Albino Tarok para maging magtulungan. Inorganize daw sila ng grupo ng the late Silvino Tarok. Don Silvino Tarok, mayaman nang nag-organize pala nito, pero politiko sigurado yan. Paggawa ng bahay,
agricultural production at saka burial services. Totoo. Yun nga ang starting ano yan. Totoong bayanihan ho, yung objective ng grupo, alam naman po natin ang ibig sabihin ng bayanihan. Ang lumalabas po, it Opo, seems, it appears na ang problema, Ang galing ni Pinky Web dito mga boss. Totoo. Pinky Web pa lang mo yan. Magaling si Senador Risa Ontiveros at saka yung mga, alam niyo naman, pag si Kimo nagtanong dito, ay itong sinasabing bayanihan ay nag-iba na ho ng landas. Yun po ang sinasabi ngayon. Merong mga sexual activities na napipilitan. eto, maganda sagot nito si ano to? Mamerto Galanida, ha? Natawa ako dito mga boss. Ang ilang mga menor de edad at meron din pong child marriage na nagaganap dyan, sir. Totoo ho ba ito? Hindi po totoo. Actually, gawa lang yung ng brain ng itong kaguluhan, yung si Edelito Sangco po. Ang brain daw nitong kaguluhan si Edelico Sangco, yung nag-aano sa kanya, dating miyembro nila yun eh. Tapos nagkalag-kalag na sila Yeah. Yung Hindi Ed totoo, Sangco. hindi totoo yan. Hindi totoo. Sasagutin ko yan na Go ahead, sir. Sagutin mo. Pakisagot, sir. Unang-una si Edelito Sangco ay sabi niya ako ay chairman ng task force, kapihan. Wala na pong task force kasi kasama yan sa ordinansa ng LGU na it was declared invalid by the provincial council or sa ang Panalawigan. So hindi na po gamitin task force kapihan na spokesperson kasi wala na yan. Pangalawa po, actually, wala namang anong issue po yung early marriage. Opo. Ang totoo diyan is all over. Hindi issue early marriage. Ikaw talaga. Yung forced marriage, ang issue nyo. Pinapakasal nyo yung mga hindi namang ala. Kaya nagsitakas yung ibang miyembro ng mga bata Pinipilit nyo. Hindi early marriage. Pakinggan yung sagot nito. Magaling din ito Our country, Nako. hindi ba mayroon din sa report ng PAPCOM, sa report ng PSA, mayroon din mga early marriages. We cannot prevent that. So, it's happening all over the Philippines. In fact, some Makakukontempt ito nangyayari talaga yan. Ikaw talaga. Yung early marriage na yan, kasi nga nagkakaibigan, ang kaso ninyo, ang reklamo sa inyo, forced marriage. Pinapakasal ninyo yung mga bata do sa matatanda, kaya nga yun na reklamo ng mga bata Pinipilit niyo silang ikasal. Tuloy. na nangyari din because actually halimbawa yung mga bata lalo especially the millennials na-expose sa social media. So sometimes they were caught by their parents in a sexual act. So ganyan ang nangyari, kaya nga there are few who really were married earlier. Okay. Never So, meron po. pinagwersa sila. Opo. Pero meron pong child marriage na nagaganap dyan. Anong never na pinipuwersa sila? Kaya nga nagrereklamo yung mga bata, pinipilit nyo raw pakasal Ikaw talaga. Tuloy. Ano po? Yun ang Hindi inyong naman, sinabi, sir. kasi wala namang seremony. Sabihin sa wala namang seremony. Siguro, sa kanila lang. Inamin niya Walang ceremony. Ibig sabihin, talagang pinasasakyan na lang yung sige, gusto niyo dyan sa mga bata. Sige, asawahin niyo na yan. Kasal na kayo. Parang ganun yan Wala raw seremonya, sabi niya, sige, tuloy. Kaya nga, even when buhay pa yung dating presidente namin I was a witness na pinapayuhan na yung mga bata na huwag yan gawin. Pero nangyari na. Kaya nga, sinabihan na among dating presidente na well, you just wait until mag-18 years kayo. Kasi kumukomplain yung mga parents na nangyari. Pero very few lang yan. Pero meron po. Meron, because it's happening all over the country. Opo. Pero meron po. Okay, meron po dyan. Alright. Sir, Ang tinuturo niya yung mga nangyayari sa ibang lugar na nagkakaasawahan, yung mga minor de edad. Nagkakaligawan Diyan sa inyo, walang ligawan Kaya nga yan ang kaso ninyo, ha? Hindi lulusot sa Senado yan.
Tatang. Mayroong mga bata, very few. I just need to take a very short break, sir. Mabilis lang pong commercial break. We'll be right back. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Pinky Webb. Our source today, Socorro Bayanihan Services Vice President Mamerto Galanida. Sir, ang dami ko papunta ng unang-una, ang sinabi ko kasi ni Senator Risa Ontiveros, bigyan ko kayong pagkakataon sagutin to. Sabi niya, this is a harrowing story of rape, sexual violence, child abuse, and forced marriage perpetrated on minors by a cult. Can you respond to that, sir? Sinabi niyo na po kanina, merong child marriage siya. At sabi mo nga, nagaganap ito sa buong Pilipinas. Inamin niyo meron dyan. Pero ito ho, merong sexual violence, child abuse. Wala po, hindi yan totoo. Kasi yung ginamit na Siyempre, tatanggi ka di ba? Lang naman aminin mo, di ba? Kasi tatang talaga, tuloy mo. yung privilege speech ni Senator Hontiveros, yun nga ang story na gawa-gawa ni Edelito Sangco. Mhm. Nung Ed Sangco, ito po Yeah. yun. Gawa-gawa ni Ed Sangco, nagreklamo yung mga miyembro niya, hindi naman si Ed Sangco, hindi gawa-gawa. Tuloy mo. Kaya nag-provide ng information para siraan ang kasi dati siyang membro. Bari siya, sabi niya, si Ed Sangco, whistleblower, Dati raw miyembro, kasi dati siyang membro, tuloy. Pero tumilag siya in 1992, 1991, kaya nga, at saka rival kami politically, sa ibang panig siya at iba naman kami. I see. So, Ayun, politiko di ba? Nami politiko itong nito Itong kulto na to totoo. Sige, tuloy. merong ang sinasabi nyo, this is happening due to politics, ganun ho ba? Meron pong kinalaman Yes ng po. politika dito. Okay. yes po. Sino po naman itong si J. Renz Kilario? Meron ho bang J. Renz Kilario dyan sa SBSI na sinasabing reincarnation of Jesus? Ay, sorry kahapon. Sabi ko, malaking tarpulin ni mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi pala. Malaking tarpulin ng Santo Niño. Dahil yun nga, itong araw itong si Senyor Aguila, reincarnation ni mahal na Santo Niño. Oo, tuloy mo. Tawag po siyang Senyor Aguila. Does he exist, sir? Well, Jiren Scalario, member namin, tinatawag siyang Senyor Aguila kasi iyon ang screen name niya. Siya po ay isang composer, member ng FELSCAP. Composer pala ito si Senyor Aguila. Composer pala ito, Tuloy mo. So, Okay. composer siya. He loves to write songs. Sabi niya, miyembro lang nila si Senyor Aguila, Baka ito pinakautak nitong nito kulto nito. Itong si Senyor Aguila ang naka-front. Baka lang. Ituloy. Opo. Compose songs. Marami namang mga around 200 songs na kinukompose niya. Magpapan mo sa Facebook, sa yung sa YouTube. YouTube. In Opo. fact, yes. Pero siya ba ho, dyan sa inyo, na sinasabi nyo ang miyembro ay over 5,000, Dami, is no? he being considered as the reincarnation of Jesus or the Santo Niño? Hindi po. As I said, fabricated issues lang niyo. As I said, fabricated issue lang daw ni Ed Sangco. Ikaw naman, tatang. May ribulto nga yan si Senyor Aguila Di ba nakita niyo yun? May nakatayo siyang ribulto. Mukha niya mismo puti lahat puti. Yung ribultong tinayo ni Senyor Aguila. Kaya parang sinasambangan nila to dahil nga ito daw, boses daw parang Santo Niño, Mga, gigigil na naman ako sa mga na to. Diyos ko. Hindi po. As I said, fabricated issues lang niyo ni Sangco. Kasi as early as Fabricated issue, may monumento May ribulto. Alam nga naman si Sangco naggawa ng ribulto niya si Senyor Aguila. 2019, nag-post siya ng dami account at sinasabi niya na ganyan na ino-consider namin na Panginoon or self-proclaimed Messiah.
Pero mali yan. Sa kanya yan. Wala pong katut... Sino nagpatayo nga ron ng rebulto? Ni Senyor Aguila. Ay, ako. Ano, halimbawa, wala po katotohanan. Halimbawa, in 2017, 2018, yung si Jerin Esquilario alias Senyor Aguila ay isang sakristan ng simbahan namin. Last question, sir, no? Meron hong reklamo na final ng NBI noong Hunyo pa. I believe kasama ho kayo at itong ang Karen, na pag-usapan kanina. Although wala yung rape, nandun po yung trafficking, nandun din po yung child abuse. Kasama ho kayo dito, hindi Ayun ba na. respondent kayo? Yes po, kasi ang kanilang pinapile sa amin ay yung hijacking, yung kidnapping, child abuse, at saka forced marriage. Opo. Mayroon na kaming counter affidavit yan, pinasubmit namin sa Provincial Prosecutor's Office. Alright. So, Kakantay na lang kami kung anong resulta. Maraming salamat po sa Coro Bayanihan Services Vice. Pasensya na po kayo, interesado talaga ako dito. Ito pa isa. Dito ho ipakikita, mga boss, kung gaano kadisiplinado ang mga miyembro ni Senyor Aguila. Pakinggan natin. Tonto ako dito eh. Nang inimbita ng Senado ang grupong inakusahang kulto sa Surigao del Norte na nangaabuso umano at pinipilit ipakasal ang mga menor de edad nilang miyembro. Ang sagot ng Socorro Bayanihan Services sa pagsaksi ni Chino Gaston. Nasa sitio Kapihan na kami nang may mga nakasibilyang pulis na dumating at nag-abot ng sulat sa Socorro Bayanihan Services. Imbitasyon na pala ito ng Senado para sa gagawin itong pagdinig sa September 28. Punta kami kahit wala kaming pera para malaman nila kung ano talaga yung nangyari, ano talaga yung buong kunan, sisaktan yung buong organisasyon. Kasinungalingan na And yun yung reincarnation ni, Santo Niño. man daw ang aligasyong minumulestya ng binansagang Senior Yan, Aguila yan, ang mga menor de edad nilang miyembro. Matatanda rito sa organisasyon, nasasaktan, umiiyak, kasi wala namang katotohanan yan. Itinanggi na rin ng grupo ang mga aligasyong sa pilitang pagpapakasal sa mga menor de edad, pagkakasangkot sa iligal na droga at pagkakaroon ng private army. Ayon sa dating miyembro, meron silang tinatawag na Agila na sumasabak sa military training, hand-to-hand combat at paggamit ng mga patalim at inaarmasan para magbantay sa kanila tuwing may balitang may mga pulis na nag-iimbestiga sa bayan. Yung sinasabi nila siguro kasi meron din may ibang training yung sinasabing mga membro ng Aguila cluster na training for parang rescuer ba namin for any emergency. Kaya nga ng bagyo, they were going around. Pinapasok din kami sa bahay ni Senior Aguila kung saan sinasabing nakatago ang mga armas, mga audio at video equipment ang ipinakita sa aming laman ng mga kahon na para raw sa mga performance ng kanilang dancing at singing groups at para sa recording ng kanilang FM radio station. Bagamat hindi namin matiyak kung may mga inilabas na sila rito bago pa kami dumating. Sigurado yung Brad. Bago kayo dumating, alam na darating kayo, di ba? 353 hectares ko yung lugar na yan. At nakita nyo naman ang bayanihan dyan. Mga bahay binubuhat nila. Ano lang ba naman itago yung mga armas ibaon sa lupa habang wala pa kayo? O kung ano man yung laboratoryong Shabu na sinasabi, kaya malaki ba yung laboratorio Shabu? Kung yan, nagkakasya nga yung gawaan ng Shabu na yan sa ang tawag dito, apartment na-assemble lang di ba? Tuloy mo. Nakatakda ring dumating sa sitio Kapihan ang mga kinatawan ng Commission on Human Rights para mag-imbestiga. Kabilang sa mga aligasyong pinipigil ang paglabas sa komunidad ng mga miyembro na hindi rin pwedeng dalawin ng mga kaanak. Itinanggihan ng aking mga nakausap, pati ang mga miyembro nakatira sa labas. Minsan-minsan lang ako pumunta dito, nag-supply ng isda nila. Nandito po nakatira yung mga nanay at tatay ko po. Kaya gusto nila dito kasi nabubuhay naman sila sa farmers. Bukid yung Nabubuhay na sila dyan kasi nga marami silang pwedeng pagtaniman dyan Bundok yan Siyempre matutubo ang magandang tubo dyan, di ba? buhay nila. Safe.
Sip. Sa aking mga nakakwentuhan, napansin ko ang maiiksing buhok ng mga kababaihan at halos Eto, malupit. Napansin niya yung, magaling din yung, yung reporter. Napansin niya yung mga buhok ng mga kababaihan at saka buhok ng kalalakihan. Ya? O, tige, Loy. kalbong gupit ng mga lalaki. Oh. Yun yun na tatak sa amin ng mga taga-kapihan na ganito talaga ang hairstyle namin. Para praise ko, ganito yung design. Ang babae ito naman, lumapit Para kayong North Korea, may design ng mga buhok nyo, iisa lang ang gupit eh. Masyado kayo masunurin kay senyor, ha? Para twist ko raw, ganun lang, puro ganun lang ang buhit. Isa gupit yung mga babae. At yung mga lalaki naman, kalbo. O, tuloy. habang umiiyak. Gikuwang ako ang nagsasungkoy. Marunong kami sir magbuhi og anak ko surang ko sir magpatulong ako na pauwi ang anak ko dito. Pero ang sinasabi niyang menor de edad na anak na kinuha raw ng munisipyo, isa sa mga tumatayong testigo laban sa grupo. Sa gitna niya, naghain sila ng writ of habeas corpus para ibalik ang anak sa kanilang puder. Tulad ni Norlin na minsan ding nasa kustodiya ng Socorro LGU para sana tumistigo laban sa grupo, pero nabawi sa pamamagitan ng writ of habeas corpus. Ipinaglaban talaga namin siya. Nag-aral siya sa baba, nakatira siya sa parents ko. Kinuha na siya nung mga, sabi, Kapihan Task Force. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, Hindi ululusot. Ano sa palagay niya mga boss? May ito pinakamagandang abangan sa 28, di ba? Yung mga Senado ngayon, pinag-uusapan, hanggang yata pinag-uusapan pa rin sa Senado yung minaltratong katulong, yung nabulag. O na contempt of court na nga po yung amo. Oo. Matagal na rin pinag-uusapan yun doon sa Senado. Ito maganda ngayon. Oo. Mas maganda ito kaysa doon, di po ba mga boss? Tsaka yung road rage, yung si Calvo na nagkasa ng baril. Matagal din nung pinag-usapan sa Senado yun. Ito pinakamagandang pag-usapan sa Senado. Sana sa susunod si Kibuloy naman ay patawag nyo, ha? At tanongin nyo kung saan niya nasagap na siya ang may hawak ng lahat ng kaluluwa, ha? Lalo na yung mga kaluluwa nyo, mga senador, hawak ni Kibuloy yan. Hindi kayo makakapunta sa langit kung hindi kayo dadaan kay Kibuloy na siya raw ang katotohanan. Sobrang daming tanga. Visit. Ay, nako. Jeff Ramos na, shout out. Magandang hapon po tayo, sabi niya. Kalat ni Baya, shout out, ha. Kalat ni ulit. Good afternoon, Karoke. Wala nang patumpik-tumpik. Sunggaban mo na, Karoke. Miss Akira Milos. Shout out Akira Milos, my friend, ha. Sumagot si Good afternoon, salamat paalala niya. Nag-uusap sila sa Sagot si Kalat ni, walang anuman, sweetie. Hope you're having a great day, sabi niya. Sabi Akira, did you ever hear a song, God Really Loves Us? I love listening to that song. Oh. Ay, ako naman gusto ko yung Footprints in the Sun, Akira. I haven't, sweetie, but coming from you, I'm sure it's a good one. Actually, more than a good one. Ako yung Footprints in the Sun gusto ko. Kapsat, Lloyd Aclaro, hindi pa rin tayo nakikita. Binabati ka ni Kalatni. Conchita Castillejo, shout out, ha. Magandang hapon po. Sabi niya, magandang hapon. Kalatni ulit, Expiration Nax naman. May 3 days expiration pa, ha. Hindi, yun nga sabi nung nung nagdidim kay Senior Aguile. Pagka 3 araw na at na sinabi niyang kasal na kayo. Sabi nung isa, wala naman daw seremonyas. Basta pag sinabi ni Senior Aguila, kasal na kayo, sige, tirahin mo na. Pag 3 araw, patatawag ka. Pag hindi pa natira, rapein mo na, sabi. Gago. Namumula na naman ako, mga boss, Kailangan pala tirahin
mo kaagad bago lumipas ang 3 days. Oo, yun ang sabi nung nagrereklamo kalat ni. Oo. Pero sabi nitong kanina, yung kausap ni Pinky, lahat naman ka nangyayari naman sa mga minor de edad dyan eh. Dahil nga sa mga YouTube, si Tatang, iba yung nag-ibigan yung minor de edad kesa doon sa pinwersa mo yung minor de edad na pasakyan. Huwag ka nga. Hindi ka lulusot sa pag yan ang sagot mo, Tatang. Yari ka. Makukontempt ka sa Senado. Politika na naman ang nasa likod do. Kalat niyo, itong 353 hectares binigay daw ng DNR okay na naman. Hindi naman yata binigay. Parang, sige, diyan kayo. Pagyamanin niyo yan, parang ganun. Kung may titulo na sa kanila yung 353 hectares. Visit. Sakit sa ulo. Alexis Tandog. Shout out. Karaoke, una si yung Icleo pala, yun. Yun yung nakakausap niya raw ang Diyos at mag-uunawin daw ang mundo dahil babagyo ng malakas. Kaya kinausap daw siya na magtayo siya ng sa tuktok, parang yun nga, Kaya marami siyang nagago. Sinabi pa niya kung kailan yung gugunawin yung mundo eh. Ang daming katanga. Ano ba naman katangahan niyan? Diyos ko. Kakapang... Sabi niya, sunod si Peki, ikatlo, itong si Baboy. Ano bang mga tao? Kalat ni Bayaw, Santong, kung sila ay may Senyor Aguila, kami naman ay may Santong Kabayo. Nakakulong. Kaso lang nakakulong ang idol namin. Pero di bale, nang nakakulong, basta nakatulong. Talagang ganun yun eh. Kalat ni Kaya. Di mo ma-shout out. Hi sir. Good afternoon. Tama kayo sir. Kampo ng evil. Nagpapanggap na anghel. Totoo. Maraming ganyan eh. Kinawad Japon. At pinagkakitaan ang pangalan ng mahal na poong Jesus. Shirley J. Sir, shout out. Wala bang ibang lugar para tayuan ng simbahan ng sektang na yan? Bakit ba doon pa sa bundok at liblib na lugar? Kapag may nagreklamo, ibig sabihin may ginawa silang katiwalian. Buti na lang may nakatakas at ginabayan sila ni God para i-report yung agila na yan. Diyos Mariosep, bakit kaya may ganyang nilalang? Ginagamit lang ang Diyos para yumaman at maging makapangyarihan. Gandang araw po sa inyo, Karox. Gandang araw, Shirley. Ganun nga eh. Sabi nga si Satanas, kaya niyang magpanggap na siya ay ganun. Gagaling ng bunganga ni Satanas. Natatangan niya yung mga taong tatanga-tanga. Naniniwala sila. Na sila'y ligtas basta sumama kayo sa akin. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Bawal yang magkup-kup ka ng mga tao na hindi alam ng gobyerno. Malamang alam to, Ferdinand, kasi ang tagal na pala nito eh. Tagal-tagal na nitong na to. Kulto na to, matagal na to. 5,000 na nga ro. Pero kung kukunti ang na-produce nyo, 5,000 Hindi kagaya ni Kibulog. Milyon na yung nagawa ni Kibulog di ba? Pero mas talagang dapat ipatawag si Kibulog. Kasi nga si Kibulog, may record na si Kibulog. FBI most wanted Ba't di nyo pa patawag yan? Mas malupit ang mga binibitawan salita ni Kibulog. Meron siyang mansyon sa kalangitan. Ilang beses na raw siyang nagmanik-manaog. Hindi niyo pinatatawag yan. Diyos ko kayo, ano ba naman, Senado? Yan na patawag niyo, mas maganda. Oo. Tingnan natin kung ano yung sasagot. Tanongin mo si Kibulog. Paano mo nasabi na ikaw nga ang appointed son, aware, at ikaw ang may hawak ng aming mga kaluluwa? Sabi nung ni Senator Risa Ontiveros. Sabi siguro ni Kibulog, patawarin mo ako, Senador. Walang maisasagot yun eh.
At paano mo nasabing ikaw ang nagpatigil ng lindol? Padala niya si Kibulog doon sa West Philippine Sea at sabihin mo doon kay Xi Jinping na tumigil ka at ako may hawak ng kaluluwa mo, tignan pag hindi sabog yung ulo mo. Ha? Dudoy natin. Samahan na hindi rehistrado sa... Nakarehistro yata, Ferdinand eh. Oo. Bayanihan nga raw eh, oo. Dahilan ay reliyon. Walang karapatan. Magkasal yan si Senyor Aguila, hindi naman siya West. O yun nga sabi naman itong itong palagi ko Senyor Aguila, baka front lang yan si Kamote na yan eh. O may mga tao sa likod niya naman. Kung siya ay Aguila, dragon yung nasa likod. O, ha? Hindi naman siya West o pare. Ano nga siya eh, siya raw ang reincarnation ng Santo Niño. Dahil siya raw is dating sakristan. Okay na. Ang mabigat dyan, minor de edad, ang pinagkakasundo o pinag-aasawahan, corruption of minors yan, child abuse, minor age, minor marriage. Yun ang sagot. Sinagot na kanina. Hindi naman daw igalang doon sa kanilang kapihan nangyayari sa buong, marami raw nangyayari sa kalat na kalat daw eh. Oo. Ba? Baka may koneksyon yan sa yun. Meron talaga. Walang lusot dyan si Senyor Aguila sa batas, dasal. Patnubayan po tayo ng lahat ng mahal na Panginoong Diyos. Al-Ulalia, shout out ha. Sumasailalim sa kamangmangan ng mga Pilipino ang mga kultong yan. Sumasalamin sa kamangmangan ng mga Pilipino ang mga kultong yan. Hanggat hindi napapaunlad ng mga nakaupo sa gobyerno ang Pilipinas, magpapatuloy at kakapit ang tao dyan. Magandang gabi, stay healthy, and God bless you and your family sa Rocks. God bless Al-Ulalia. Sumasalamin sa kamangmangan ng naku, hindi lang yan ang salamin, Al-Ulalia. Yung pagkatalo ni BP Lenny, laking kamangmangan na yun. Diba? Yung pagiging number 1 ni Kimo, laking kamangmangan na naman yun. Yun naman, ito yung sumasalamin dito sa nangyaring eleksyon na to. Oo. At hanggang ngayon, papanatili pa rin na ayaw pa rin gumalaw ng tao. Wala pag hindi talaga gumalaw ang tunay na may-ari nitong republika, kumpanyang republika ng Pilipinas. Nanood lang. Wala talaga. Baka maging Sri Lanka itong Pilipinas nito. Marilo Pabianak, shout out. Good evening po, Tay. Natatawa po ako sa drama ninyo. Bakit? Kung di lang po napabalita, parang ang hirap paniwalaan, pero nangyayari pala. Ang mahirap po dyan, kapag may emergency, nasa itaas pala ng bundok, sari-sari ng mapanling lang sa mundong ibabaw. Stay healthy po tayo and all Rocky Warriors. Stay healthy ka rin dyan, naka. Melchor Tolentino, shout out. Come on, real talk lang. Kakampihan ng... Welcome to the club, Melchor Tolentino, ha? Come on, real talk lang. Kakampihan ng mga DDS mentality. Yan. Dahil inasa panig sila ng kasamaan. Walang mangyayari dyan sa Senado. Itaga mo yan sa bato. Huwag kang magsalita ng tapos. Baka makontempt tong si Senyor Aguila. Iba magtanong si Kimo. Baka kala mo mabigat magtanong si Kimo. Ha? Tsaka si Rapi Tulfo. Ha? Sa Pinky Web lang, nagkakabul. Tsaka kung yan ang sagot niya, Melchor Tolentino, yung kausap ni Pinky, ni Idol Pinky, toda siya doon sa Senado. User, shout out. Tibagin agad yan. Yan, dapat. Ngayon, tibagin na yan. Pero matagal na pala, Matagal na pala, user. 1951 pa raw yata, nabuo tong anak ng kamot. Pero kung konti yung membro nyo, wala kayong binatbat kay Kibulog, ha? Milyon na si Kibulog. Kayo, 5,000 lang pala kayo. Tagal-tagal nyo ng kulto, ha? Mabigat sila. Pag iisa ang gupit ng babae sa kalalaki, saan yun? North Korea lang yun, ha?
User ulit to. Karamihan gumagawa niyan sa probinsya. Madali silang mapaniwala. O, totoo. Hindi rin eh. Kung minsan user tignan mo nga sa Amerika, sila Benny Hinn at ng pating, ang daming mga ganyan doon sa Amerika. Mga ministry. Okinawa, Japan. May sarili silang istasyon, may libro pa. Gusto kong content yun kaya lang baka grabing katangahan, mas grabe katangahan ng mga naniniwala doon sa mga nandun sa Amerika, ibang klase. Ervin Marabilla, shout out. Baka galamay ni Kibulo yan, karaoke. Pwede. Joe Flores, my friend, shout out, sabi. Good morning, Sir Rox. Ang aga ngayon ha. Parang may gagawin yata kayo ng night shift mo ha, Sir. Oo na. Makapaghanap nga rin ng night shift. Gusto ko pag matutulog ako, may magbabasa sa akin ng Once Upon a Time. Ganon, mag-ingat po tayo lagi sa ating kalusugan. Kahit pahina na ang COVID. At mag-ingat din po tayo sa mga taong nagtatago sa imahe ng agila. Salamat po. Ito yan. User ulit to. Sino ba yung senior taba na yan? Ito na-answer ko na nga, diba? Composer pala ito. Marami na palang na-compose na kanta ito. Siya raw ang reincarnation ng Senyor Santo Niño. Putres itong mga ito. Hindi kinikilabutan itong mga demonyo na ito. Sa totoo lang. Ito. Tems 321. Shout out. Kaalyado yan ni Kibulog. Pwede. Ha? Joe Flores ulit ito. Balita. Inebak na yung $300 si Rox. Tinangka raw ipalit sa security officer sa bangko pero di tinanggap kasi naging negro ba naman si Benjamin Franklin. Tawa ka ng tawa dyan Tems ulit to. Wag na lang si Robin Hood ang mag-iimbestiga. Yun lang ang problema. Pero mabigat din kumisa si Robin Hood, di ba? Kayang-kaya ni Robin Hood dyan, si Senyor Aguila, maniwala ka. Ha? Kung si Professor Batong Bakal, dinibate ni Kimo, di ba? Si Senyor Aguila pa, ha? Tapos yan, nagalit si Kimo sa mga ganyan. Eto. Linda Lapiceros. Welcome to the club. Xerox. Kailan pa mapaparusahan ang mga tao na yan? Ewan ko nga ba? Diyos ko. Elizabeth Scare, shout out. Good evening, Xerox. Hi, ganyang kabobo ang mga tao dyan para maniwala dyan sa civic action daw. Civic association daw. Nakulto naman ang dating. At yung mga kabataan dyan na arranged marriage, ano yan? Kagaguhan niyang pinaggagawa dyan. Parang kagaya ng ginawa ni Kibuloy. Grabe na ang katangahan ng mga sumasapi dyan. Bakit nila pinaniniwalaan ng mga ganyan? Di ba, Xerox? Yun nga Kasi nga, yun nga, sa kagipitan nila, doon sila pupunta. Kita mo nga, di labay yung kay Jim Jones o di lalong matindi yun sa ibang bansa pa. Grabing kamangmangan, Diyos ko. Ngayon, ang ginawa ni Jim Jones, nung nabuo, pinaglalason yung miyembro nila. Oy, kayong mga miyembro ni Senyor Aguila, mag-ingat kayo sa mga pinapakain sa inyo dyan. Pawalain ka malay-malay, nilalason na rin kayo niyan. Magaya kayo kay Jim Jones, ha? Kahon yan, kahon na kahon, sabi yan. Sabi nga ni Rapi Tulfo. Kahon na ito, itong kulto na ito. Ha? Elizabeth Scare ulit ito. Diyan nakikita kung gaano kahirap ang mga Pinoy at kulang sa kaalaman na basta-basta na lang naniniwala sa mga pinagsasabi ng leader nila dyan. Kababuyan ang pinagagawa nila dyan na sobrang babaw na ang utak ng mga naniniwala dyan. Elizabeth, nagtatayuan sila ng bahay, doon sila tumitira. Tapos meron silang lupang tinatamnan. Kung nandun lang sila sa baba, wala silang makain.
Sasama na sila kay Aguila. May pangkain doon. Meron pa silang bahay. O, meron silang tatamnan ng gulay. Kindawa Japan. Ba? Ramon Valencia, shout out. Good morning sa lahat, Karox. Naalala ko yung sinasabi mo ay si Manero. Yata yun. Kasi noong dati, may kasama ako sa barko. Miyembro sila ng kulto. At tama ka talaga. Sila ang mga politikong pulpul. Hindi si Manero, si ano pala, si Ecleo, friend. Si Manero. Yan yung nawaw mali si Erap. Pumirma si Erap ng absolute pardon. Oo. Kaya nakalaya si Manero, yung pumatay sa pumugot sa ulo ng pare. Oo. Naku, binatigos sa Erap. Sino ang sabi ni Erap? Alam nyo, pag lahat ng nasa mesa ko, pag pinipirma ko lang yan, hindi ko na binabasa dahil ang daming dinaanan yan. Kaya alam ko, ayos yan. May nagsingit sa napirmahan niya, absolute pardon ni Manero. Galit agad si Erap. Pinahuli ni Erap ulit si Manero, Sabi ni Manero sa aeroplano, kumakaway pa si Bugok, huli. Balik siya sa kulungan. Ramon Valencia ulit, Baka yan kay Senyor Aguila, sigurado, alaga rin niya ng politiko. Yun na nga, alaga talaga ng politiko. Baka bata pa yan ni Wangbu, kakosa yan ni Kibulibuloy. Tawa-tawa si Ramon. Es Makise, shout out, Good PM, Xerox. Yung mga tao na naninirahan sa bundok ay madaling mapaniwala. Wala kasi silang kaalaman sa bigyan sila lang ng konting tulong at hulog na agad ang loob nila. At hindi na nila kayang makapagsumbong kasi yung isip nila ay nakapokus lang dun sa kabundukan. Kawawa naman yung mga biktima ng kulto. Maraming salamat po, Xerox, and God bless po always. God bless, S. Makise. Ramon Valencia ulit, Hindi pwedeng lasunin yan kasi baka nga sinusubuan pa yan, diba? Pwede. Elizabeth Iscari ulit, Yang Senyor Aguila, ginagamit niya lang ang katangahan ng mga tao dyan dahil nga sa kabubuhan at kahirapan ng mga tao na sumasamba sa kanya, sumasamba dyan. Totoo. Ramon Valencia ulit, Bransya ni Wangbu, bossing. Kung bag sa sabong, kasaduro pala yan si Senyor Aguila. Federico Mandak, shout out, Xerox, sabi niya, pag hindi ito nasawata agad, panibagong kingdom ito kagaya kay Pacquiao. Baka may politikong naghahawak din dito para gamitin din sa eleksyon. Yun nga. Yun ang nasa isip ko, di ba? Atake mo meron kong ganyang kamutya. Lord. Di pag nagbigay ng milyon yung politiko, bibili ni Aguila ngayon ng bigas, di maraming bigas na naman. Bibigyan, huhingi sila ng pantanim ng gulay, di magparaki ng palaki na yan. Di ba, Federico? Tapos yung mga babae, pag pwede ng kabayuhin, mga anak, Kanor, asawa mo na yan. Kailangan, pagdating ng 3 araw, nayari mo na yan. Okay na, buhay. Sobrang katangahan dito sa Pilipinas yata. Bagay, sa ibang bansa rin, ganun din Lalo pagdating sa mga ganitong mga itong kulto-kulto na gato, na mga sugo ng Diyos. Kinawa Japan, Ayun Panginoon, magdasal na kayo diretso. Tanga to, mga to. Diyos ko. Tuloy natin kay Federico Mandak. Resulta pa rin ito ng kahirapan at kamangmangan. Mga kabataang hindi makapag-aral at yung mga magulang nilang di rin nakapag-aral, kaya napakadali nilang papaniwalain, kapalit ng mga pangako, patawarin sila ng Diyos. Totoo yan, Federico. Takin mo. Sasabihin sa'yo nung gagong pastor.
Sige na ika. Huwag ka nang pumalag at nang makarating ka sa langit, ha? Ewan. Ay, kalat ni ano ba? Ramon Valencia, sabi niya, bossing, kaya siguro sumasapi sila sa kulto kasi libre pa ang bahay, pagkain, at baka pati mga tsinelas at mga damit na ukay-ukay, sustentado sila ng mga politiko. Dahil sa hirap ng buhay, lalo na sa bulubundukin, kita mo naman, may radio station pa doon. FM pa, FM. Sila kinokontak ng mga amo nilang politiko. Kamusta na lang sa lahat. Totoo yan, Ramon Valencia. Johnny Bigood, shout out ha. Sabi niya, gandang gabi, Karoke. Sana lang itong si Senyor Aguila hindi malakas sa gobyerno tulad ni Kibuloy. Kung hindi, wala ring mangyayari kahit imbestigahan sa Senado. Makikita natin yan sa 28, Johnny Bigood. Kaabang-abang yan. Di ba? Hindi tayo bibitaw dyan kay Aguila. Ha? Pero parang nangangamoy na. Yung kanina nagsasalita sabi niya, miyembro lang niya si Aguila. Ha? At yung Aguila na yan, composer daw yan. At maraming nakokompose na kanta, di ba? Yan, ha? Mukhang magkakasabitan. Saan ba ako? Dito ako. Tuloy. Nawawala Sabi ni Aris, Senyor Aguila, mga ilang araw pa, basang sisiwa na. Kahit tumingi ka na tulong sa adyos mong si Pacquiao Kibuloy, wala ka ng ligtas. Totoo yan, Aris, Tignan natin, Aris ulit, Sana kung ano ang ginagawa ng gobyerno sa mga katulad ni Senyor Aguila, gawin din kay Pacquiao Kibuloy dahil pare-pareho lang sila. Ano ba ang pagkakaiba? Pera? Kung kapangyarihan? Wala namang kapangyarihan si Pacquiao Kibuloy kung hindi si Kibuloy ay isang blasphemy. O baka naman gusto rin ninyong makarating sa langit sa ngalan ni Kibulok. Friend Shervin sa PEDA, shout out Ines Christian Sen, July 7 Alcantara, mga friend, shout out sa inyo Sabi ni friend, Impong Basyang, Team Tia Deli, sa inyo pong lahat ay bumabati ng may ngiti at sweet hello mga kalupon sa Barangay Rocky Warriors. Simbilis po ng lipad ng malupit na agila na topic mo today. Kasama po kaming magbabanat at makikiasungot sa pagkuda. Ready na ba tayong makinig mga children? Ayon po sa himpapawid na galing sa kabundukan ng balita, meron na naman daw isang malupit na agila. Malamang po ang idol nito si Kibulok na Mesaya daw. Mesaya daw. Tawa. Anak ng Kurimaw? Talaga po, Xerox? Ano na po ba talagang matinding problema ng bansa natin ngayon? Kagutuman, kahirapan, o matinding katangahan? Anak ng hinayupak na putakti. Puro hangin na lang. Puro hangin na lang po ba talaga laman ng mga utak ng mga kababayan natin? Nagluwagan na po ba talaga ang mga tornilyo sa utak? Ng mga kababayan natin. Nagluwagan na ba mga tornilyo sa utak dahil sa gutom at hirap? Lahat gagawin mo. At hahalik ka na lang sa amoy burak na paa ng tinuturing ninyong Panginoon ninyo. Paano na naman, Xerox, magiging proud? Maging Pilipino niyan? Lana, ikaw naman. Ay, Diyos ko po naman, Lord. Ano na po ba talaga nangyayari sa bansa namin? Na sobra pong talagang nilulukuban na ng mga jablong impacto. Totoo yan, Tia Delica. Araw-araw maririnig mo, puro kupit, denial, pans. Bakit di po yan ang gisahing mabuti sa Senado? Saka po yung Smartmatic. Pag sa ganyan, mga kabaliwa,
Pag sa ganyan, mga kabaliwan, ang tutulin po nilang mag-action agad. Totoo yan, Tia Delica, ha? Pero yung pong Dayaan, Nakawan, at sa Kabanang Bayan, mga smugglers, wala po silang maipakitang naparusahan. Puro po in aid of legislation daw po kuno, pero ito pong mga importante ding topic, baliwala lang. Ano ba sila? Puro mga bingi. Si Aguila ang tulin-tulin, may hearing agad sa Senado. Totoo. Magtaka ka pa dyan kay Aguila, yun nga minaltratong katulong. Tagal na sa Senado. Diba? Tsaka yung nagkasa ng barel na nanutok ng ng biker, tagal din sa Senado yun. Kaya eto palagay ko mas maganda itong kay Senyor Aguila, Tia Delica, ha? Ito. What about yung tunay na problema po talaga ng bansa natin? Dayaan, Nakawan, at tuloy-tuloy na pagbulusok sa kumunoy ng utang. Ay nako, Sir Rox. Kaya ang impon nyo ayaw talagang kukuda. Etong malupit. Tagapagtalata ng pinakamahabang comments na binabasa mo. Pagpasensya nyo lang po ang impo nyo. Di talaga mapigil ang pagkuda habang umunguya ng mga bago pa po ako mapisa sa manghambalos. Inyong impong lalayas na. Yang sa muli po, thank you po Lord sa pagbuti ng pakiramdam mo, Sir Rox. Okay na. Ingat ka po sana palagi at pinakamalupit. At sa inyo pong lahat ay umaasungot. Lovingly yours, Ate Helen. At Tia Deli po pala. Have a good weekend to all. God bless po, Sir Rox. Sister Grace, malapit-lapit na, okay? Siguro, this Sunday, gagawan ko na naman ng maiksing istorya itong Grace Ching Sai nito. Baliw talaga, friend, sa totoo lang. Tuloy ito na. Sana kumalas ka na sa pagkakapit mo kay Taning. Mas magaan ang pakiramdam pag tunay na Diyos ang kasama mo sa buhay mo. Yan nga ang gagawin ko dyan, Tia Deli. Payong Tia Deli, sana mapakinggan mo kami. Peace be with you. Pakawalan mo na sana si Satanas sa buhay mo. Mas maraming kayamanan babalik sa iyo pag iniwan mo siya. Yan ang topic ko talaga. Siguro Saturday, ditong Saturday gagawin ko yan. Before October 5 gagawin ko yan. Oo. Lalambot din yan. Ikaw na nga nagsabi walang matigas na tinapay sa mainit na kape, ha? Early morning po dyan sa inyo, Mr. Sa totoo lang po, sabi niya. Si Akira to eh. Akira Milos ulit to. Nakakapaghinagpis po talaga ng kalooban. Sila dapat ang tumutulong at gumagabay tungo sa kabutihan. Ay sila pa ang sumasamantala sa kanilang kamangmangan at kamusmusan. Nakakasuka. Galit si Akira. Gabino de la Vega. Welcome to the club, Gabino de la Vega. Parang si Ruben Icleo. Yun nga, sinasabi ko, si Cleo, friend. Librado Ludovico, shout out Sabi niya, blessed Saturday morning, Karox, and to all Rocky Warriors. Wala munang comment, Karox. Relaxing time from my cousin's farm. And anyway, enjoy lang po, Karox. Enjoy ka lang po, Karox. We're going home Sunday to Edmonton. Babu. Reynaldo Gonzalez, shout out. Parang di ko kilala Senyor Aguila na yan. Sikat ba yan kaysa kay Senyor Aguila? Naganid sa pera? Wala siya sinabi kay Senyor Aguila. Malayo siya. Sisiw siya doon. Reynaldo Gonzalez. Kaya siguro gusto nilang
mamuhay ng payapa sa tuktok bundok, malapit na ang langit. Kaya advantage na nila ang mali lang Xerox at di maganda, maaga nilang pinatitikim ng langit ang mga miyembro na ala OA sa tamang edad para magpamilya. Paano kung manganganak ng manganganak yan? Anong papalamon nila kahit ba may aasahan kay senyor? Hindi tama na masanay lamang ang ganon sitwasyon. At papaano ang edukasyon ng mga bata? Ang mabigat nga, dugo sa dugo ang pinagsasama at pinag-iisang dibdib. Mabigat na kasalanan yan. Dapat pasara ng komunidad yan. Pag nagtagal pa yan, lumawak yan, kahit yung mga alang kamuang-muang, madadamay pa dyan. Totoo yan. Ha? Wala nang problema. Basta sila, bibigyan sila ng tataniman nila, o pag kumita sa eleksyon, bibigyan sila ng bigas, mabubuhay na sila. O kita mo, namatay daw yung bata dahil walang gatas, di ba? Baka yung mga may nagkakasakit doon, dinadasalan na lang si Senyor Aguila eh. Na baka nang gagamot pa si Senyor Aguila, sabi, kaya yung sabi, hindi raw dinala sa ospital kasi nga iniasa na kay Senyor Aguila. Patay. Nelson Batalones, shout out. Bakit dyan sa Mindanao, ang daming ganyang organisasyon, gaya ng isang grupo rin na malapit sa mga politiko? Halos pareho lang ang modus. Ano na ba nangyayari dyan? Diyos ko po, tulungan niyo po kami, amin. Totoo. May Agila squad pa sila? Oo. Na di ka basta-basta makakapasok eh. Tatanungin ka kung ano sadya mo eh. Kung mo alam na nila na ang dadating yung mga mag-iimbestiga, sinalubong pa ng di ba? Parang may mga banda pa, talagang ting pa. Talagang pinakita nila masaya ang buhay nila doon. Kabaligtaran ng reklamo ng mga nakatakas. Di ba? Magaling din ang utak eh. Sa tanga lulusot 'yon. Sa Senado baka hindi, ha? Mga kayong baliw. Cassandra Daisy, shout out. May politiko na nagsusustento ang kulto ni Aguilas ng Surigao. Paano magsusurvive ang 4,000 na tao? 5,000 pala Cassandra. Ano ang trabaho nila? At bakit may private army sila? Ay naku, dyan dapat gamitin ang confidential fund para i-monitor kung ang mga bata ay naalagaan ng maayos. Di ba may namatay na bata na dahil sa malnutrition? Sara Kim, ibigay mo na sa AFP ang 650 million para i-check ang mga kulto na ganito. Tama ka dyan. Galing ka, Sandra Daisy. Sara Kim. Kilala ko. David Alvin Mendoza, shout out. Hi Karaoke at sa mga Rocky Warriors. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ay naku Karaoke. May kulto na naman. Ang alam ko sa kulto noong araw yung laro sa ng Holin o Jolens, yung kulto pinis. Naglagaro rin ako niyan. Kala mo David ka. Tsaka yung text, tsaka yung kalug ng tansyan, sipa, lahat naging laro ko din ng bata ako, Tumbang preso, Tuloy natin to. Nasa naman po sa Biblia na maraming bula ang propeta ang lalabas sa mga huling araw. Madali po kasi nilang mapaniwala ang mga taong naninirahan sa mga kabundukan dahil salat sila sa kaalaman at pangunawa. Karamihan po sa mga yan, di nakapag-aral o di kaya ay hanggang elementary lang ang naabot. Di po malayo na yung Senyor Aguila na yan ay magiging isa ding kibulog. Mag-a-assign na din ng mga babae para sa night duty nila. Sana po ay magising na ang mga miyembro niyan, kulto na yan, para sa mga anak nila at mga magiging apo. Hindi, alam mo, David, yun, total na tayo na yung mga komunidad doon. Kailangan meron na lang mag-manage doon na isang matino.
At itong mga hinayupak nito na reinkarnasyon daw ng mahal na Senyor Senyor Santo Niño. Oo, palayasin na yan dahil talagang yung rebulto niya si Aguila, gibain na. Ganun. May sariling rebulto yung bugok ng kamote. Oh. Gago. Lilian Yabut, shout out. Xerox, hindi kaya alipor si Kibuloy si Aguila? Malamang. Del Soria, ano to? Del Soriauji Porgo, welcome to the club. Parang mga pulangaw lang ang galawan ni Aguila. 3J Hope, shout out my friend. Sabi niya, Xerox, ano ba yan? May Aguila ng Davao, may Senyor Aguila, may kung ano-ano pang Aguila, meron dyan. Bakit hindi uwak ang gamitin nilang alias? Bagay na bagay sa kanila. Yung maiitim ang budhi. Totoo yan, 3J Hope ka. Ang Aguila ay pambansang ibon ng Pilipinas. Sa pagkakaalam ko. Yan din ang national bird ng US. Tapos, ihahalin tulad lang sa mga walang hiyang mga tao ang sarili lang nila bilang Aguila. Ultimo ang Aguila ay di na rin nirirespeto. Wala. Yung Diyos nga, hindi na nirirespeto eh. Yung binaboy nila ng binaboy yung Panginoon. Nagpanggap sila na sila ang appointed son. Kung di ba na mga baliw yan, di ba? 3J Shop ka, ha? At naniwalaan ng mga, naku, talagang nakakagigil. Okinawa, Japan, ano ba? Fernando Ambas. Welcome to the club. Isa na namang kibulo yan. Pera-pera lang at rapes ng mga bata. Totoo yan. 3J Shop ulit to. Xerox, sasagutin ko yung tanong ni Prenjo. Na may reward na 10K. Tawa-tawa. Sayang ang datong. Sayang ang datong-tong. Ang sagot dyan ay all of the above. Yee! Panalo ako, sabi niya. Prenjo, 10K daw ni 3J Show, padala mo. Nanalo daw siya sa pa-contest mo. 3J Show ulit to. Alam mo, Xerox, kung democratic country naman tayo, may freedom of religion naman. Kahit sino, kaya lang, ang mali ay ang manipulasyon ng mga mangmang. Kung magtatayo sino man ng bagong relihiyon, di magtayo sila. Pero bawal mong i-house sa isang secluded area tulad ng nasa bundok ang mga tao. Ang mga tao, kung gusto nilang magsimba sa kanilang kulto, go ahead, but out of their own will. At hindi parang kinidnap nila. At ang masama pa niyan, parang ang masama pa niyan, parang pag-aari ni Senyor Aguila, ayaw ko nga tawagin Aguila, Senyor Buhaya. Senyor Buhaya, ayaw kong tawaging Aguila. Ang mga tao, wala silang freedom to choose. Totoo, wala. Hayop talaga itong mga to. Sa totoo lang, mga kampo ni Satanas, itong mga demohon niya na ito. Christian Chengnak, shout out. Kibudoy, part 2 po yan. Si Aguila, Tatay Rox, palibhasa, demoted na si appointed son of strong devil. Kaya ayan, continuation lang po yan ng sindikatong sekta ni Budoy Kibudoy. Greetings po sa lahat ng mostly po sa inyo, Tay Rox, sabi niya. Christian Cheng ulit to. Saka bakit susundin ni Budoy na Aguila ang kultura ni Xi Jinping?
na Chengot, narito siya sa Pilipinas. So, dapat, if ano ang kultura dito sa Pilipinas, yun din ang sundin niya. Yang King of Kulto Part 2 ni Kibudoy, na si Aguila, para lang din si Dekorasyon at Chara Carpio, nagpipilit magcenggot. Language, si trying hard naman. Totoo, Christian Cheng ulit, Sa totoo lang po, Tyrox, ang site ko po dyan sa kulto ni Aguila, isa po yan sa literal na troll farm ng mga duguan at greedy berde ang hasang. Pinapatatag nila ang kanilang pundasyon ng makinarya para sa 2025-2028 election kasi alam nila na tagilid sila. Thank you po and bye for now, Tyrox. Ingat po. Ingat ka din, Okay ka na ba, nak, Gumaling na ba? Gumaling na ba? Samahan mo ng dasal, nak, Walang comment si friend Amy Bingson, Siguro busy. Shout out, Amy Bingson, my friend. Dolor Garcia. Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan. Mirna Regalado, Adorasyon Timaranan, shout out sa inyo. Emmanuel Scalona, anak, shout out, Menopause, Mission accomplished po, mga boss. God bless. Mag-comment po kayo dito sa vlog na to. Eto tanong, may mangyayari kaya sa Senado? Ako para sa akin, kahon na kahon yan, Hindi lulusot yan. Pero talagang dapat mahinto na ho yan. Isa hong malaking kabaliwan yan. Nakita nyo na may mga sagot ni Tatang tungkol sa fixed arranged marriage, hindi nangyayari naman kaya maski nagkaibigan nyo, Tatang. Iba dyan sa inyo. Dyan sa inyo, pinepersa nyo. Kaya nga lumayas na yung mga tumakas yung mga babae, di ba? Magandang gabi po, mga boss. God bless, dasal. Renjo, wala pa bang naiimbento dyan sa Amerika na vaccine para sa mga tanga? God bless.